Itong pinuno ng ombudsman ay tiniyak yung higpit ding pag-aaral doon sa inihaing kaso ni Senator Trillanes laban kay former President Duterte at Senator Go. At iba pang mga usapin dyan, alamin natin sa ulat ni Bombo Grantilario. Tiniyak ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na kanyang pag-aaralan ang reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes IV sa tanggapan. Ayon kay Ombudsman Rimulya, susuriin o dadaan sa evaluation ang naturang reklamo kung saan isasagawa ang fact-finding. At kung kinakailangan, ayon sa naturang opisyal, posible itong kanyang magsagawa ng panel of prosecutors sa Ombudsman ng preliminary investigation. Inahain ni dating Senador Trillanes ang mga reklamo paglabag sa plunder law sa ilalim ng Republic Act No. 7080, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at Code of Conduct for Public Officials ng Republic Act No. 6713. Kanyang inirereklamo sina Senador Bongo at former President Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa pagkakasangkot sa paggawad ng nasa 7 bilyong pisong halaga na mga infrastructure projects sa kumpanyang pagmamay-ari umano ng tatay ng senador. Habang aminado si Ombudsman Rimulya na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon makita ang naturang reklamo noong siya'y kalihim pa ng Department of Justice. Maalalang inihain kasi ni former Senator Trillanes ang kaparehong plunder case laban kina Go at Duterte noong nakarang taon na siyang isinumite naman ng kaguran sa Office of the Ombudsman. Ating pakinggan ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Anyway, itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to noong panahon na yun. Isang taon na yun eh. Mga isang taon na yata. 1 year na ba yan? 1 year na. Tama, isang taon na yun. At hindi namin nakita yun eh. So ngayon, pag-aaralan ko. At pag-aaralan namin, dadaan yan sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation kung kakailanganin. Siyempre, evaluation ang critical. Samantala, ibinahagi naman ni former Senator Trillanes ang naging dahilan o nangyari sa kaparehong reklamo inihain sa Department of Justice. Paliwanag niya, isinampa niya ito sa kaguran dahil tiwala at naniniwala siyang gugulong noon ang case build-up para sa naturang plunder complaints. Hinaing niya ang kawalan ng aksyon ng ito'y maidala sa ombudsman at pinaratangan pang di man lang pinaglaanan ng oras upang magbukas ng investigasyon. Atin naman pakinggan si former Senator Antonio Trillanes IV. Ang ginawa nung dating Prosecutor General against the order nung Secretary of Justice, sinubmit niya dito. And that eventually led to his dismissal or relief doon sa position niya. Kaya anong ginawa rito? Hindi inimbestigahan. Not even a day or an hour was devoted in investigating it. Talagang pinaon nila. Pero without prejudice yan, nagkaroon pa tayo ng pagkakataon dagdagan yung una nating final. Subalit, tumanggi naman itong kumpirmahin ni Ombudsman Rimulya sapagkat ayaw niya umunong pangunahan ang patungkol sa issue. Atin naman pakinggan ang paliwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayokong mag-presume ng masama sa aking kapwa. Pero aalamin natin. Kasi nga, itong kasong to na final niya, ito rin yung pinag-uusapan natin na conflict of interest cases. Kasama yan, may bahid yan ng conflict of interest. Nag-uulat live mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grantilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.